Yo, isang magandang araw na naman muli mga ka-organic talk. So ayan, so baba muli tayo. Punta tayo sa palayan kasi may yung tinatrabaho natin hindi pa natapos. Yan. Saka medyo maaraw ngayon, di katulad kahapon. So yan po yung dinadaanan ko dyan sa barangay. So yung mother ko nandito kanina pa ng umaga. Ako ngayon lang kasi medyo sumakit yung katawan ko sa pagtrabaho ko kahapon. Naninibago nga ka-organic talk. Ayan, teret yung araw ngayon. So kanina medyo may pakonti-konting ulan. Ngayon umaraw na, pero madulas pa rin yung daanan. Yung daan dito madulas pa rin. So ayan, so kailangan natin tapusin yung ginagawa natin dito para pagsapit ng bagong taon tapos na yung gawain sa bukid. So pupunta-puntahan na lang. Yan, yung mahirap dito mahirap dito dumaan kasi yung pagkagaling ng ulan tapos biglang araw, madulas yung daanan. Yung daanan ng tao, daanan na rin kalabaw. Yan. Yan. So makapagtrabaho tayo ngayon mga 3 oras. Okay na yan. Medyo malaking tulong na yan sa mother natin. Yan. Organic talk. So baka tulog na yun si mother doon sa kuko. Yan. Mga siguro 10 minuto bago ako makarating doon, or mga 15 kasi hindi tayo makalakad ng mabilis. Madulas pa yung daanan dala po ng 3 araw na maulan dito. Siguro nagsawa na rin yung nagsawa na yung bagyo, kaya wala nang ulan. Yan. So ganito talaga yung buhay ng magsasaka. Kahit masakit yung pakiramdam mo, mainit, bibilad ka sa araw at saka maulan, wala tayong magagawa. Punta talaga tayo para magtrabaho. Lalo lang na ngayon dito sa amin, konti na lang yung nagtatrabaho sa bukid, konti na rin lang yung nagpabayad para magtrabaho. Yung iba kasi nagsawa na, parang siya. So dito tayo sa may sagingan. Yan. Ang gusto ko sa bukid kasi presko yung hangin, iwas stress. Kahit pagod ka, yung katawan lang, hindi yung isip. Parang sa kaiisip mo sa kanya na-stress ka. Yan. So yan, dati dito mayroon ditong 3 puno ng suha kasi dito nakatira yung lola ko dati sa mother's home. Kaya kaso yung pinagpuputol nila yan yung puno ng kaimito na yan. Yan, yung may bunga pa yan. Pag nagugutom kami dyan, kami dumadaan, nangunguha kami kahit di kami nagpaalam kasi tanim naman yan ang lola namin. Ngayon wala na mga
sinira na nila eh. Ano, pinotol na. Yan, ito. Palayan na to. Dati, napapakinabangan. Ngayon, wala na rin. Wala na nagtatrabaho. Kaya, pakonti na yung nagsasaka. At saka, mga ka-organic talk, yung sinasabing survey nila sa research na nasa 50 plus yung ano ng mga farmers sa Pilipinas. Totoo po yun eh. Kasi bihira na lang yung medyo bata na magsasaka. Yan. Nasa 50 to 70. Yung mama ko nasa 70 na yan eh. Yung edad. Ayaw naman niya huminto sa pagtatrabaho. Gusto niya nasa ano lang siya, nasa bukid. Kaya hinayaan na lang.